ng mga Muslim. At alam niyo bakit pinili ko yung pagbati na ito? Kasi itong pagbati na ito hindi siya na-expire. Pag sinabi mo kasing good morning, mamaya pagdating ng hapon, expired na, kailangan mo nang i-renew. I mean, ang assalamu alaikum, peace be upon you, it is a form of supplication, panalangin, parang dua na, hello, hello. Okay, parang dua o kaya panalangin na pinapanalangin mo na magkaroon ng kapayapaan. Assalamu alaikum, peace, di ba? At maliban pa dito, merong mahabang form, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ano naman ibig sabihin nito? Peace be upon you and the mercy of Allah and His blessings. Parang pinapanalangin mo sa tao na sana ang kapayapaan ay mapasa iyo, ang awa, ang habag ng Allah, ng Diyos, at ang kanyang mga biyaya. So yun po ang greetings ng mga kamusliman. Which means that ang relihiyon ng Islam, basically, it is a religion of peace. Alam niyo yung salitang Islam, galing ito sa salitang Arabic na silm. Okay, silm, yun ang root word niya. 3 letra lang, sin, lam, at mim sa Arabic. Ang silm, literal, ang kahulugan nito ay kapayapaan. Galing doon yung salam. Assalamu alaikum, peace be upon you. Ang silm, yung salam, ay nandun. Itong meaning naman na ito yung mas malalim pa. Ibig sabihin, meaning na mas yung paano siya i-apply sa relihiyon talaga ng Islam. Literal, kapayapaan. Pero sa Islam, ito ang pagsuko, pagsunod, pagtalima, na walang pagtutol dito. Ito yung Islam. Ano mang inutos ng Allah, dapat kang sumuko sa abot ng iyong makakaya. Dapat kang sumunod, dapat mong italima o kaya tumalima sa kanyang kautusan. So alhamdulillah, ito po yung relihiyon ng Islam, pagsuko, pagsunod, pagtalima sa kautusan ng Allah, at sa pamamagitan ng mga bagay na ito ay makakamtan natin ang tunay na kapayapaan. So hindi pala mga terorista yung mga Muslim, ha? Okay, Islam is the religion of peace, at ito yung pagbabatian ng mga kamusliman sa isa't isa. May mga tao na meron silang Islamophobic tendency. Ibig sabihin, nag-iisip sila, meron silang takot sa mga Muslim. When we say Islamophobia, it is an irrational fear and prejudice against Islam or towards Islam and the Muslims. Makakita ng Muslim, may mahaba yung balbas. Yung mga babae namin ni Kabi, katulad ng asawa ko nasa likod, parang iba yung ano nila. So, that's irrational fear. Ibig sabihin, unfounded. Wala silang, hindi nila maintindihan bakit sila natatakot sa walang dahilan. So kaya kami nandito because we believe in dialogue na hindi para mag-proselytize, para gawin kayo mga Muslim, no, but our goal and our aim is just to convey the message of Islam. And inshallah, because of this initiative, magkakaroon ng pagkakaintindihan yung mga Kristiyano at mga Muslim. Alam ninyo, mga ginagalang namin mga kapulisan, sa Quran, pinuri ng Allah yung mga Kristiyano. Sa banal na kasulatan ng mga kamusliman, no, sa Quran. Sinabi ng Allah sa chapter 5 verse 82, kung hindi ako nagkakamali, chapter 5 verse 82, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ النَّصَارَى. Yung Nasara, paano i-translate sa Tagalog? Mga Kristiyano. Nasrani, mga Kristiyano. So yung Nasara, sinabi ng Allah, and you will find the nearest in love to the Muslims, to the believers, those who say, we are Christians. Napakalinaw sa Quran, chapter 5, verse 82 ng banal na Quran. Ano ang rason ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsasabi nito? The nearest in love to the Muslims are those who say, we are Christians. Sinabi ng Allah sa pagpapatuloy ng talata na yon, ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. So, merong tatlo na dahilan kung bakit pinuri ng Allah yung mga Kristiyano sa talata na ito. Una, ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ. That is because amongst them are men devoted to learning.
Mga taong nagsasaliksik ng kaalaman, open-minded, nakikinig katulad ng ginagawa ninyo ngayon. Andito kami, mga Muslim, iba yung paniniwala namin sa inyo. You are siguro probably Christians, but then you welcomed us with an open heart, no? Bukas na puso, bukas na pag-iisip, pakinggan natin sila anong sasabihin nila. Yun ang pinakaunang rason. And among them, sinabi ng Allah, there are priests and monks. Pangatlo, and they are not arrogant. They are not proud. Katulad ng ginagawa ninyo ngayon. Alhamdulillah. Nakita ninyo na hindi pala pinag-utos ng Allah makipaglaban kayo sa mga Kristiyano. Patayin ninyo. O kaya kidnapin ninyong mga tao na ito. Hindi po. But the message of Islam is peace. Peace that could be achieved by worshiping the only true God, worthy of worship. Peace by acknowledging differences of religion, differences of ideology, differences of worship, differences of philosophies. Peace by dialogue like this, no? Kaibigan, pakikitungo ng kabutihan sa mga hindi Muslim. Yun po ang katuruan ng Islam. Therefore, walang lugar sa Islam yung kasamaan. Actually, sinabi ng Allah sa chapter 5 verse 32, the same chapter ng sinabi ko kanina, sinabi ng Allah, man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasad, faka'annama nasa jami'a. Ibig sabihin, whoever kills a person, sino mang pumatay ng isang tao, not in retaliation of murder. Kasi sa Islam, may retaliation of murder. Yun ang Islamic law. Pag nakapatay ka ng isang tao, merong batas yung Sharia na pwede mo siyang patawan ng capital punishment. Ibig sabihin, pagbitay. Or, merong option yung criminal na nakapatay na puntahan yung pamilya ng kanyang napatay, humingi ng kapatawaran at magbayad ng adya. Adya means blood money. Kung ikaw, namatayan ka ng anak, pinatay ng tao na ito, mapapatawad mo kaya? Kung kaya mong patawarin, o kaya mong magpabayad na lang ng danyos, ng damages, o kaya ano bang kahilingan mong amount, na ang korte ang mag-determine, ang Sharia, o kaya Islamic court, so pwede yon, hindi ka nabibitayin, nabayaran mo yung kasalanan mo, depende sa judge kung meron pang kulong ng ilang araw, buwan, or taon, depende yan sa hukuman, sila yung magpapataw niyan. So pwede yon. So dalawa lang, is either capital punishment or pwedeng patawarin ka ng pamilya kung kaya nila, and then you will pay the blood money. Yun po ang Islamic law. So wala pong lugar sa Islam yung papatay ka lang dahil trip mo. Okay? Merong matinding kaparusahan ang Islam patungkol dyan. So yun po ang relihiyon ng mga kamusliman. No? And I hope kahit sa maikling talakayan na ito ay naipaliwanag namin. And actually we believe also as Muslims, we believe and recognize that Isa alayhi salam, or Jesus the son of Mary, is one of the greatest among, the greatest prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. Naniniwala po kami dyan. In fact, we cannot be Muslims if we deny this truth. Hindi ka magiging totoong Muslim kahit pa tanungin natin yung mga Muslim sa Saudi Arabia, saan mang lupalop ng mundo. Tatanungin mo sila, naniniwala ba kayo kay Jesus na anak ni Maria, na siya ay ipananganak ng isang birhen? Then, lahat ng mga Muslim sasagutin tayo, yes, we believe in Isa. Nasa Quran. Ang paggalang ng mga Muslim at pagmamahal kay Isa alayhi salam ay napakalaki, napakatindi ng pagsunod namin sa Kanya. And kung titignan mo yung mga kababaihan ng mga Muslim, nagsusuot sila ng takip sa kanilang ulo. Do you know na yung tradition na ito is actually a Marian tradition? Okay, Marian tradition. Di ba si Mary, makikita mo sa portrayal ng mga Christians, even in their movies, in their posters,
siya ay nakatakip ng kanyang ulo, which the Muslims follow. Okay, yung hijab or the veil is actually a Marian tradition. Ngayon, si Isa alayhi salam, according sa, I don't know, sa Bible, Matthew chapter 26, verse 39, no? Siya ay lumakad sa unahan, nagpatira pa sa lupa at nanalangin. So, he prayed by prostrating his face to the ground. Nagpatira pa siya sa lupa at ganito yung pamamaraan ng kanyang pagdasal. At yung mga Muslim, ganun din yung pamamaraan namin. Pag kami ay nagdarasal, inshallah, sana makabisita kayo sa masjid natin, ang pinakamalapit nasa Toran, no? At alhamdulillah, magkikita tayo doon. Ako yung imam doon ng mga kamusliman natin sa Apari. Kung makabisita kayo doon at makita nyo magdarasal yung mga Muslim, paanong nagdasal si Isa alayhi salam, ay ganun din yung pagdarasal ng mga kamusliman. Nagpapatira pa kami sa lupa, iisang Diyos yung aming sinasamba. So nakita natin, almost identical. Sabihin natin, o kaya magkapareho, halos yung paniniwala namin at paniniwala ninyo. Meron lang kaunting kaibahan, no? Meron lang mga, hindi sabihin natin kaunti, actually major differences. Katulad ng kami, naniniwala kami na propeta lang talaga si Propeta Isa, hindi siya Diyos na anak ng Ama o kaya yung Trinity. Hindi ko natatalakayan yung bagay na yan because it will just cause division between us. Ang punto ko lang is we believe in Jesus, the Son of Mary, as one of the great prophets from Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang mga Muslim din, we have these mga magagandang katuruan, makitungo ka sa kapitbahay mo. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadihi. Ang totoong Muslim ay sino mang ligtas ang kanyang kapwa, ligtas mula sa kanyang dila at sa kanyang kamay. Pangalawa, ang totoong Muslim, sinabi ng Propeta Muhammad, ay yung ligtas ang kanyang kapitbahay mula sa kanyang pinsala. So, ibig sabihin, iligtas mo mula sa kapinsalaan mo. Kung ikaw ay masamang tao, hindi mo pwedeng gawan ng zulm, kasamaan, injustice, yung mga kapitbahay mo. Islam also teaches us to honor our parents, yung filial piety. No, na dapat, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang paraiso ay nasa paanan ng inyong mga ina. Nasa paanan ng inyong mga ina. Kaya, nagtanong yung isang sahabi, isang disipulo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Ya Rasulullah, o Propeta, sugo ng Allah, sino ba sa mga tao ang karapat-dapat kong pakitunguhan ng mabuti?" Sumagot ang Propeta, "Ang iyong ina." Tapos, tumaman, sino ang kasunod nito, "Ya Rasulullah, o sugo ng Allah, sino ang kasunod pagkatapos ng aking nanay?" Sinabi ng Propeta, "Ang iyong ina." Tapos, sino ang kasunod? "Ang iyong ina," 3 times. Tapos, sinabi niya, pagkatapos, sino ang kasunod, "Ya Rasulullah?" Sinabi ng Propeta, "At ang inyong ama." In terms of paggalang ng anak, ay dapat talaga natin igalang, mahalin yung ating mga magulang, yung nanay at tatay natin. Higit na lalo yung ating mga nanay na nagsakripisyo, siya yung nagdalang tao sa atin sa kanyang sinapupunan, nagtiis ng ilang buwan, nagpasuso sa atin, lahat ng mga sakripisyo, at ganun din yung ating tatay, hindi natin kakalimutan. So, as far as what we have discussed, yung Islam nagtuturo ito ng kabutihan. Nagtuturo ng kabutihan, paggalang sa magulang, pagsamba sa nag-iisang Diyos, paniniwala sa mga propeta, pakikitungo sa mga tao ng kabutihan, pagkilala sa mga propeta, lalo na kay Isa alayhi salam. So ito yung Islam. Kung meron man mga kautusan sa Quran, kasi alam natin maraming mga nagsasabi, bakit sa Quran meron mga talata dyan ng jihad? No? Sabi nila, ang jihad daw ay holy war. Well, it's not holy war. Holy in Arabic is muqaddas. Muqaddas is holy. Pag sinabi natin holy war is al-harb. Al-harbul muqaddas, holy war. But jihad, it means struggle. Sinabi ng Allah, وَتُجَاهِدُونَ fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, and struggle or strive in the way of Allah with yourself and your wealth. So struggle itong jihad.
Katulad ng pagod na pagod ako actually, napakainit, ayaw ko sanang lumabas. Itong mga brother natin from Enrile, saan mang lugar, napakalayo nila, mahal pa yung gasolina ngayon, but then, pinilit nilang makapunta dito kahit pagod, kahit maraming mga obstacles pumipigil sa kanila sa papunta. Pero dahil sa gusto nilang mag-struggle, mag-strive further in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, sinubukan nilang pumunta dito. So ito yung jihad na ginagawa natin. Now, we're not even fighting. Ang ginagawa lang natin dito, ang meaning kasi ng jihad is to make the word and the religion of Allah superior among other religions. Yun ang jihad actually. So ngayon, sa panahon ng propeta, pinalayas kasi sila sa Makkah. Tinaboy sila doon, pinagpapatay yung kanilang mga mahal sa buhay, inagaw yung kanilang mga kayamanan for 13 years na pagtitiis. Pati yung mga disipulo niya nagrereklamo na. Sabi nila, usugo ng Allah, hindi ba tayo lalaban? Hindi, wala na. Pinatay na yung mga mahal natin sa buhay, yung mga ari-arian natin sinamsam na nila, tinakwil at itinaboy nila tayo sa ating mga lupa at tahanan. Hindi ba tayo lalaban? Ang Propeta Muhammad, hindi siya nag-utos na lumaban. For 13 years, ang ginawa nila, from Makkah or Mecca, nag-hijra papuntang Madina. 13 years na pagtitiis. Kahit sa Madina, nandun na sila, napakalayo na, sinundan pa rin sila ng mga kalaban doon. Inatake sila doon. Thousands of enemy soldiers attacked Madina. Kaya hanggang sa dumating yung kapahayagan ng Allah about jihad, sinabi ng Allah, fight in the way of Allah those who fought you and throw them out from where they have thrown you out. Palabasin ninyo sila kung saan kayo nila ay pinalabas mula sa Makkah. Because, or sinabi ng Allah, for persecution is worse than slaughter. Yung mabuhay ka na inaalipusta ka, kinakawawa ka, it is much worse or worse than slaughter. Ay lumaban ka na lang. Anong sinabi ni Sun Tzu sa Art of War, sa kanyang aklat na The Art of War? Sinabi niya, do not push a man to the wall because he will fight to death. Kahit nga langgam, pag tinapakan mo, kakagatin ka. So, yun ang asbabun nuzul, o kaya yung story behind the revelations of the verses talking about jihad. It is not offensive, but it is defensive. Defending your right, defending your freedom, defending your belief and religion. Yun ang ginawa ng mga kabusliman. Sinundan pa rin sila. Napakalayo na ng Makkah at Madina. Ilang kilometro, ilang araw ng pagbibiyahe. Pero talagang sinalakay pa sila doon. So, the Muslims need to defend themselves. Kaya nagkaroon ng mga ganitong talata, which were quoted out of context by those who are criticizers of Islam. Yung mga bashers na mga Muslim, sabi nila, mga masasamang tao talaga ito, but it was taken out of context. Yun po mga kapatid, I hope, inshallah, ayaw ko nang pahabain yung mga bagay na ito, baka mamaya meron silang mga katanungan. Anyway, gusto kong bigyan ng oras din yung aking mga kasama. And lastly, I would like to thank you for having patience, nakinig kayo sa amin, at maganda yung pagtanggap niyo sa amin. Maraming salamat sa inyo at panalangin ko sa Allah na way bigyan kayo ng tawfiq, hidayah, guidance, at gabayan kayo ng Allah sa tamang landas, pangalagaan yung inyong mga sarili, inyong mga pamilya mula sa kapahamakan. Maraming salamat po at magandang umaga. Sorry. Imam, may kabayan na sa iyo,